So, para sa mga nag-aantay ng update patungkol kay Bluetti EB70. Ayan. Kung gaano ba siya katagal i-charge gamit ang regular na solar panel, tapos gaano ba siya katagal gamit ang isang electric fan. So, ganito lang guys yung ginagamit kong pang-charge kay Bluetti, tapos yung power station ko na si Convex. Isang 200 watts tapos isang 100 watts. Bale, nakaparallel sila, naging 300 watts. At eto rin yung gagamitin nating pang-charge kay Bluetti ngayon, kung gaano katagal. So, yung sinabi ko noon na i-series, malamang siguro hindi talaga pwede. Pero kung meron siyang load, babagsak din lang siya hanggang 27, 26. So, pasok na kung meron siyang kasama. Ang size nitong 200 watts ay halos isang dipa. Isang dipa. Tapos yung 100 watts ay mas maliit siya. So, yan yung connection ko, nakaparallel. Kasi nonsense din naman kung i-series ko siya, mas maliit yung isa. So, ang unahin natin ay i-discharge muna natin gamit ang isang electric fan na meron siyang wattage na 40 ba? 40? 50 watts. Yung isang desk fan dito yung gagamitin natin. Yun lang, ang isasaksak natin. Tapos, ita-timelapse natin. Lalagyan natin ng orasan para makita natin kung ilang oras ma-discharge yung kanyang battery gamit ang 50 watts na desk fan. Okay. Okay, so hindi ko na siya pinaabot ng talagang mag-shutdown siya kasi nga kagaya ngayon, brown out. Walang kuryente. Yan o. Balang ginagamit ko sa mga aerator ngayon ay pansamantala si Thunderbox. Okay, so hindi ko na siya papaabot na hanggang maloobat. Yan. Yung talagang mag-shutdown. Tingnan natin. Ayan o. Wala lang natira. To avoid na masira yung kanyang battery, hindi natin siya isasagad. So yan, nakita niyo naman na ang inabot lang nung kanyang battery na 716 watt hour ay 9 hours lang gamit yung, hindi ko alam kung 50 watt to or 60 watts. So yan ang inabot niya, nasa 9 hours lang, dire-diretso. Yun lang guys ang nakakapagtaka. Kung sa bagay kasi matagal ko na tong chinarge tapos hindi ko siya pinalo up, malamang siguro nagbawas siya kinain nung kanyang circuit. Halos kasi isang linggo na siya na hindi ko siya ginamit, tapos fully charged siya, nakatambak lang siya dito. Charging test naman tayo ngayon. Gamit natin yung 300 watts na solar panel. Ayan, yun ang gagamitin natin dito kasi wala tayong foldable na gamit ng Bluetti talaga. Okay, so yun sana. Talaga mapipilitan tayong bumili ng ganun. Kung sakaling bumili ka ng ganito, kung gusto mo mabilis, bili ka ng ganun. Pero kung wala, magtiyaga tayo sa ganung klaseng solar panel. So i-test na natin, tara. Ito yung kuryente ng ating solar panel. Hindi pa siya tirik kasi nga mag-alas 9 pa lang. Okay, 20 volt DC. Kung minsan naabutin pa siya ng hanggang 22. Okay, 200 watts. 300 watts pala. So, maximum lang nito hanggang 200 watts. Kung mag-excess ka pa doon, sayang na yun kasi nga hindi na niya kinakarga. Saksak na natin. Tapos, i-timelapse natin. Tanggalin natin to. So, yun na siya guys. Oh. Umabot na siya sa 113 or 112. Ayan. So, siguro mamaya siguro tataas pa yan. Pero hindi na niya talaga abutin ng 200.
kung sobrang tirik yung araw, yan o. Umabot kanina ng 140 something. Tapos bumalik sa 139. Yan o. Tapos kung makulimlim, umaabot naman siya sa 60 watts lang siya. Okay, kahit na makulimlim, nakapag-charge na rin siya ng 40%. Kahit na ganito kakulimlim mo. Patay sindi pati yung araw natin. Ayan, bumagsak siya ngayon sa 41 watts. Pero mamaya tataas din lang yan pag lumabas yung araw. Yan o. Yo! Tapos na guys, oh. Tapos na siyang na-charge. Bagamat na ganyan yung panahon natin na makulimlim. Yan, oh. Inabot siya ng 6 na oras kasi patay na natin yung ating time-lapse. Inabot siya ng 6 na oras kasi yan, yung panahon. Makulimlim. Okay, 6 hours. Pero siguro kung straight na talagang tirik na tirik yung araw, mabilis lang. So, yun guys, inabot lang naman siya ng almost 6 hours. Siguro, kung ang gamit natin ay yung talagang solar panel ng Bluetti, malamang abutin lang talaga ng 4 hours na mahigit. Yan. Kasi nga yung solar panel natin, ng maximum lang niya na nakita ko ay umaabot siya ng 147-48 watts. Yung design maganda, pure sine wave, 716 watt hour, malaki na rin yun. At yung kanyang portability maganda. Okay? So kung naghahanap kayo ng power station na branded, maganda quality yung design, andyan po si Bluetti. Madalang ko siyang gamitin guys kasi nga nandyan naman yung dalawa, si Conpex Power Station tapos yung DIY ko. Kung talagang ubos na yung dalawa na yon, ito yung gagamitin ko na. Last choice. Kasi nga guys, mas prepare ko pa rin yung isa, si Conpex, kasi nga yung battery talagang malaking diferensya nila. Kasi nga, yun ay nasa 1000 watts. Ito ay nasa 716 watt hour lang siya. Si Conpex kasi ay ginagamit ko siya sa mga mabibigat na load. Kagaya ng mga drilling, grinding, kahit magkakasabay yan. Tapos, pwede siya sa circular saw. Ayan, sabay-sabay. Tapos, konting pa-welding lang. Huwag niyong gagayahin ha. Huwag niyong gagayahin yon. Sa akin lang. Malakas siya talaga guys. Wala akong masasabi. Sayang nga lang nagkaubusan na sa stock. Okay? Siguro in the future, kung meron silang stock, sasabihan ko lang kayo. Basta may stock sila ulit. Okay? So, yun guys ang update natin kay Bluetti. Okay? Bagamat na malamang siguro dun lang nagka-diferensya kasi nga naka-register siya na 100%. Malamang siguro 90%. Si Bluetti kasi papogi lang yan. Pang papogi lang talaga. Para sa mapogi lang talaga. Pero kung gusto niyo yung rugged talaga, pang rugged use, kay Conpex kayo. Siguro in the future gagawan natin siya ng comparison yung laman sa loob, lalo na sa inverter. Doon magkakaalaman kung gaano kalakas yung dalawang unit, si Bluetti or si Conpex. Okay. So maraming salamat sa inyong panonood sa video na to at sa update natin kay Bluetti EB70. Okay, nasa description box guys yung link ng product ni Bluetti. Maraming salamat din sa inyong lahat. Ingat-ingat and bye-bye.